na mga kaawaan ay napawi mo ang aking mga pagsalangsang. So bago po tayo magpatuloy, mag-pray po muna tayo. Let's pray. Paano pagpala sa lahat pa. Maraming salamat po sa oras po na to na kami Panginoon ay mag-aaral po ng mga salita. Bless you Panginoon, yung mga oras na gamitin po namin. Kayo pong siyang mapuren, kayo pong siyang may pataas, at kayo pong siyang magpatawad sa aming masamang pagkukulang. Binabalik po namin lahat nakapuren sa Panginoon ni Jesus. Amen. So dito po ang chapter po na to na mababasa po natin, is ito po yung panalangin po ni David nung siya po yung nagkasala po sa Panginoon. So sabi niya, meron po tayong mga tatlong bagay na pag-aaralan po dito. Unang-una na makikita po natin dito sa verse 1, 2, and 3. Sabi niya, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandahang loob, ayon sa karamihan ng inyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking mga pagsalangsang, hugasan mo ang akong lubos ng aking kasamaan, o sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan, sapagkat kinilala ko ang aking mga pagsalangsang, at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. So makikita po natin dito, sabi po ni David, maawa ka sa akin, Panginoon. Bakit sa Panginoon po siya humihingi ng awa, kundi sa tao naman po siya nagkaroon ng kasalanan? Ito pong kasalanan niya po na to is nakagawa po siya ng commit ng adultery, and then pinapatay niya pa po yung asawa po niya nung kanyang yung misis po na naging misis niya po, ay pinapatay niya po yung kanyang asawa. Ito po si Bathsheba, and then yung kanyang asawa po ay si Uriah. Siya po yung si Uriah po ay siya pong captain ng mga soldier po ni David. Mataas po ang ranggo po niya bilang sundalo. And then ang ginawa po niya, nakita niya po yung asawa po ni Uriah. Isang ginawa po ni David, kinuha po yung asawa ni Uriah. And then ang ginawa po niya, nagtalik po sila, and then doon na yung nagsimula yung kanyang kasalanan. And then sumula po doon, nung nakita niya may asawa po yung tao, ang ginawa niya, pinauwi niya yung asawa. And then ang nangyari, sabi niya, hali ka, uminom ka muna. Sabi niya, pinapainom niya pa para ang gagawin niya, pauwi niya sa bahay, and then pag nalasing na to, papauwi niya sa bahay. And then doon niya sasabihin na magtatalik ulit sila, parang gano'n yung mangyayari sana. Pero hindi nangyari po yun. Ang nangyari, ayaw po ni Uriah na uuwi siya doon, and then magpapahinga siya, habang yung kanyang mga soldier ay nandun po sa digmaan. Ayaw po ni Uriah po yun. Kaya ang ginawa niya, umuwi siya, nagpakita lang po siya sa hari, and then hindi po nangyari po yun, pinauwi po ulit siya ng hari, and then ang ginawa po niya, sabi po niya, inutos niya po sa kanyang mga soldier, sabi niya, paunahin niyo siya sa harapan, and then bigla niyo siyang iwan. Yun yung utos ng hari. Sino hari po na yan? Si David. Kaya nga sabi po ni David, have mercy upon me, O Diyos, maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong kagandang loob, ayon sa karamihan ng inyong malumanay na mga kaawaan, ay pinawi mo ang aking pagsalangsang. So makikita po natin, once na tayo po nagkasala, nakagawa tayo ng kasalanan sa tao, humingi po tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Amen. Lord, patawarin mo ako, maawa ka sa aking kasalanan. Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Maawa ka po sa akin. Kasi kailangan po natin sa buhay po natin, kailangan po natin ng Panginoon. Kailangan po natin yung patawad ng Diyos sa buhay po natin. Everyday nakakagawa tayo ng kasalanan. Hindi man natin ginawa, pero yung pag-iisip natin, kumikilos yung pag-iisip po natin. Sabi ng Panginoon, anuman yung mga iniisip natin, anuman yung mga ginagawa natin, or anuman yung mga sinasabi po natin, yan po'y labag sa kalooban ng Diyos. Yan po'y kasalanan sa Panginoon. Iniisip mo pa lang, kasalanan na po yan sa Panginoon, kapatid. Amen. Kaya nga sabi po, kailangan po natin dito ay yung kaawaan po ng Panginoon. And sabi niya, hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan at linisin mo ako sa aking kasalanan. Wala pong ibang, ulitin ko po, wala pong ibang magpapatawad sa ating makasalanan. Wala pong ibang maghuhugas sa ating makasalanan, kundi si Jesucristo lamang po. Amen. Siya lamang po ang tanging paraan paano tayo mapatawad ng ating Panginoon. Siya lamang po ang paraan, siya lang po ang dahilan kung bakit tayo nanatili
na naglilingkod sa Panginoon. Ano po bang dahilan natin para maglingkod sa Panginoon? Sa tingin po ninyo, ano po ba yung mga dahilan po natin? Dahilan po ba natin para maligtas? Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon? Kapatid, kahit magpapako sa cross, kung yun yung dahilan mo para maligtas ka, hindi po yun yung paraan, kapatid. Ang tanging paraan para tayo mapatawad sa ating mga kasalanan at magkaroon ng kaligtasan ay tanging kay Kristo lamang po. Wala na pong iba. Kaya tayo po, ulitin ko po, kung meron po tayong makasalanan, kailangan po natin humingi po ng kapatawaran sa ating Panginoon. And sa verse 3, sabi niya, sapagkat kinilala ko ang aking mga kasalanan or pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. So makikita po natin, kailangan po natin i-acknowledge yung kasalanan na meron po tayo. Hindi porket nagkasala na tayo, hindi na po natin aaminin na tayo po nagkasala. Kapag tayo po nagkasala, aminin po natin na tayo po nagkasala, kapatid. Doon lang po tayo magkakaroon ng kapayapaan po sa ating isipan. Hanggat hindi mo pa sinasabi yung mga kasalanan natin, meron pa rin, kumbaga, kumikilos ang Panginoon sa atin. Nasasabihin niya na kailangan mo nang sabihin yung kasalanan na meron po tayo. O sa sinasabi po nilang konsensya. Kaya nga po, i-acknowledge po natin yung kasalanan na meron po tayo. Aminin po natin na tayo po yung nagkasala upang sa ganon, ang Panginoon ay tayo po papatawarin sa ating mga kasalanan. And then, kailangan din po natin na humingi po ng kapatawaran sa ating sa taong nakagawan din po natin ng mali. And ngayon, sabi niya si David wants to restore the joy of salvation. Gusto ni David na ma-restore yung kanyang kagalakan. Maibalik yung kagalakan na meron siya. Alam niyo po kung ano yung napakasarap na pakiramdam yung unang makilala mo ang Panginoon sa buhay mo bilang sarili mong tagapagligtas. Amen. Napakasaya po nun nung una nakilala po natin ng Panginoon bilang sarili po nating tagapagligtas. Nalaman natin na meron palang langit after po natin sa mundong ito. Pag kinuha tayo ng Panginoon, meron palang langit na pupuntahan tayo. Yun po yung napakaganda na marinig po natin. Hindi ko lang alam kung sa inyo po kung natutuwa po kayo pag nababalitaan nyo or nalaman nyo na after natin pala mamatay dito, tinanggap natin si Jesus Christ bilang sarili po nating tagapagligtas, nalaman natin na mayroon palang langit na pupuntahan. Hindi lang pala impyerno ang pupuntahan ng tao. Alam naman po natin, sa totoo lang alam po natin yung langit at impyerno. Alam natin, sasabihin natin, kahit wala ka sa Panginoon, hindi mo siya tinanggap bilang sarili mong tagapagligtas. Alam po sa isip mo, nasasabihin mo, nasa langit ka pupunta. Alam mo lang, pero hindi po natin alam kung paano yung paraan. Kaya ang ginagawa natin is gumawa tayo ng mabuti, tumulong sa kapwa, pumunta ng simbahan every Sunday. Yun yung ginagawa po natin para magkaroon ng kaligtasan, which is wrong. Ang kailangan po natin gawin, tanggapin muna natin ang Panginoon bilang sarili nating tagapagligtas. After nun, pagkatapos nating maligtas, gumawa tayo ng mabuti. Pumunta tayo ng simbahan every Sunday. Tumulong tayo sa kapwa. Why? Because si Kristo ay nasa atin na po. Yun po yung dahilan. Kaya nga po, nung nawala po yung joy of salvation ni David, gusto po niya na maibalik po yun. Sana ganun din po tayo. Once na nawala po yung joy of salvation po natin, sana ipanalangin natin sa Panginoon, Panginoon, restore my joy of salvation. Ibalik niyo po, Panginoon, yung kagalakan ko. Nung una akong naligtas, sana ibalik niyo yung pagmamahal na meron, o yung kagalakan na meron ako nung una akong naligtas. Bakit? Kasi si David nawala na eh. Nawala na yung joy of salvation po niya. Bakit? Dahil sa kasalanan na meron po siya. Sa kasalanan na naggawa niya sa Panginoon. Kaya tayo po, para maibalik yung joy of salvation, unang-una, acknowledge po natin yung kasalanan po natin. Aminin po natin sa sarili po natin na tayo po yung nagkasala sa Panginoon. Pangalawa, na gagawin po natin, is hingan po natin yan ng patawad sa ating Panginoon. Once na na-acknowledge na po natin yung kasalanan po natin, hingin na po natin ng patawad sa ating Panginoon. And lastly, na makikita po natin, yung una, sabi niya, David repent his sin unto God. David wants to restore the joy of salvation. And lastly, David praises God. Alam niyo po, after po nanalangin po siya sa Panginoon, nakagawa siya ng kasalanan. Una, nakagawa siya ng kasalanan. And then ang ginawa niya, nanalangin siya sa Panginoon na mapatawad po siya. Pangalawa na ginawa ni David, hindi lang po
humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon, kundi ang gusto pa niya is ma-restore yung joy of salvation po na meron po siya. And pangatlo, ang ginawa ni David after na po nanalangin sa Panginoon, and ibinalik niya po yung pagpupuri po sa Panginoon. Sana, once na nakagawa po tayo ng kasalanan, huwag tayong mahiya na lumapit sa Panginoon. Amen. Yung iba, pag nakagawa po ng kasalanan, ang ginagawa lang po nila, lumalayo po sa Panginoon. Bakit? Kasi nahiya sila dahil sa kasalanan na nagawa po nila. Which is wrong po, kapatid. Mali po yun. Nakagawa tayo ng kasalanan, mas kailangan natin ng Panginoon sa buhay po natin. Mas kailangan po natin. Bakit? Unang-una yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Hingin po natin sa Kanya yun. Ma-restore yung joy of salvation na meron po tayo. And once nakabalik tayo sa Panginoon, nakabalik tayo sa Kanya, nakabalik tayo sa church, ang gagawin po natin, pupurihin po natin siya, papasalamatan po natin siya. Why? Bakit? Kasi nandyan po siya lagi. Everyday, nandyan po ang Panginoon para po sa atin. Amen. Nagkasalaman tayo, nandyan ang Panginoon, ginagabayan pa rin tayo. Sasabihin natin, Brad, bakit ganun? Kahit nagkasala ako, ginagabayan pa rin ako ng Panginoon. Oo, bakit? Kasi ang gusto niya, makita po natin yung kapangyarihan po niya sa buhay po natin. Ma-acknowledge po natin ng Panginoon sa buhay po natin. Na maamin po natin yung kasalanan po natin sa ating Panginoon. Upang sa ganun, maibalik po yung pagpupuri po natin sa ating Panginoon. Wala pong ibang pupurihin pag pumupunta tayo ng church kundi ang ating Panginoon. Hindi tayo pumupunta ng simbahan para papurihin yung ating pastor, yung kung sino man yung nakatayo sa harapan. Hindi tayo pumupunta sa church dahil sa ganun. Pumupunta tayo sa church dahil gusto natin purihin ng Panginoon, pasalamatan ng Panginoon, i-acknowledge ang Panginoon sa ginagawa niya sa araw-araw sa ating buhay. So yun yung ginagawa po natin, bakit po tayo nasa church. Kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. So tayo po, unang-unan na pag-aralan po natin, yung prayer po ni David. David repent his sin unto God. David wants to restore the joy of salvation. And lastly, David praise God. So tayo po, magpatuloy lang po tayo sa paglilingkod sa Panginoon upang sa ganun makita natin yung kapangyarihan ng Panginoon na kumikilos sa buhay po natin. So yun lamang po ang mensahe po na to. Tayo po yung mag-pray. Salamat po sa bawat isa po sa atin. So let's pray. Panginoon, pagpala sa lahat pa, maraming salamat po sa oras po natapos po na gawain. Maraming salamat po sa bawat isa na narito, Panginoon, patuloy pong gabayan, ingatan dahil sa mga kapamakan, lalo na po sa pag-uwi po ng bawat isa, ay tulungan niyo po kami na maging safe yung aming pag-uwi, Panginoon. Kumilos po kayo at ilayo po sa mga kapamakan, sa mga disgrasya po sa daan, Panginoon. At buksan niyo po ang dungawan ng langit upang buhusan po ng pagpapala ang bawat isa po, Panginoon. At ganoon din po, anuman pong mga sakit, mga problema, mga pagsubok na pagdadaanan po ng inyong mga anak, tulungan niyo po, Panginoon, na mapagtagumpayan po to sa kanilang buhay at magkaroon ng kagalingan sa mga sakit na meron po, Panginoon. At kayo na pong siyang mag-ingat sa bawat isa at magbigay ng magandang kapahingan po sa amin mamaya po, Panginoon. At patawad po sa kami nagkasala, binabalik po namin at nakapuren sa Panginoon na Jesus. Amen. So maraming salamat po and God bless po. Ingat po sa paglalaro.